Kung Special Investigation Task Group binuo kaugnay sa pananambang sa mga pulis dyan ho sa Sharif Agwak. Tatlong pulis naman ang patuloy ho na ginagamot sa ospital. Tinutukan niya ng Bombo Radyo General Santos. Patuloy na ginagamot sa ospital ang tatlo sa mga pulisan na nasugatan sa naganap na panalambang sa Maguindanao del Sur habang ang isa sa kanila ay nakalabas na matapos makarecover. Ayon sa paunang investigasyon, hinihinalang may kinalaman sa pagganti laban sa kapulisan ang naturang ambush lalo't aktibo ang mga ito sa kanilang operasyon laban sa kriminalidad. Umabot sa mahigit 100 na bala ang tumama sa sasakyan ng mga pulis na naging sanhi ng pagkasawi ng 5 at pagkasugap ng 3 iba pa. Sa panayam ng Bombo Radyo Jensen, sinabi ni Police Colonel Salman Sapal, Provincial Director ng Maguindanao del Sur Provincial Police Office, na bumuo na ang PNP ng isang Special Investigation Task Group upang tutukan ng kaso. Ang nasabing task group ay binubuo ng iba't ibang unit kabilang ang investigation team, technical at legal support team, tracker team at support team upang mapabilis ang pagtukoy sa mga suspek at pagsasampa ng kaso. Samantala, pinaigting ng kapulisan ang seguridad sa lugar upang maiwasan ang kalintulad na insidente. Ang pinakamalapit na motive dito, retaliatory acts, no? Parang naghiganti sila dahil sa sunod-sunod na accomplishment ng PNP. Iniipon na namin yung mga ebidensya para makapag-file kami ng kaso. Ongoing ngayon yung SOCO kung sa trajectory nung mga bala o mga punglo na pumasok doon sa sasakyan. Umabot ng 100 plus yung tama, no, nung sasakyan. At yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radio Jensen. Ito si Bombo Audrey Balapis. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 in most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!